So, nandito nga pala ako guys sa Ayala Malls. Namasyal kami kasama ang aking mga kaibigan. At syempre pa, dito kami nagpunta sa amusement area na to or mga games na yan, mga palaro na ganyan. Nakakaaliw panoorin, ang gaganda ng mga ilaw guys. Alam nyo, nung bata ako, pangarap ko talaga makapunta sa ganitong lugar. Pero dahil syempre laking probinsya tayo, so kahit gustuhin man natin, hindi tayo makaluwas ng Maynila. So hanggang tingin-tingin ka na lang sa ganyan sa mga movie, sa mga TV, di ba? Pero kahit ganun pa man guys, thankful pa din ako kahit hindi ako nakapunta sa mga ganyan noong ako'y maliit pa, kahit gusto ko, yung ibang mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko, galing sila sa ganyan, naglalaro sila, nakikita ko sa mga pictures nila, nandyan sila, naglalaro, kasama ang kanilang mga pamilya. Pero ako guys, nung time na yon hindi naman ako namimilit kasi alam ko naman na talagang sobrang layo. Kaya tama na sa akin manood sa TV, ganyan, sa mga movie. Dahil ika nga sabi nila, matuto tayong makontento kung ano meron tayo para hindi tayo mamroblema sa pagdating ng araw, di ba? Kaya thankful ako sa mga nangyayari na ganito, nakakapunta ako sa mga ganitong lugar ngayon kahit ganito na yung edad ko. Kasi hindi naman pabilisan ang buhay, hindi naman contest, hindi naman nagkarera, 'di ba? Ang buhay ay may kanya-kanyang direksyon. So, ang kailangan na nating gawin ay i-enjoy lang natin ang bawat sandali, kung anong meron tayo, ganon, at maging thankful tayo sa mga biyaya at mga gifts na natanggap natin, 'di ba? Kasi ika nga sabi nila, the more ka na thankful ka sa mga bagay-bagay na meron ka, the more ka i-bless ni God. So, dapat thankful tayo sa mga bagay na meron tayo dahil yung iba, meron tayo, sila wala. So, maging thankful tayo kung anong meron tayo. May kanya-kanya naman kasi ang buhay. May kanya-kanya tayong direksyon, di ba? Kaya ako nagpapasalamat talaga ako sa mga gifts and blessings na nare-receive ko sa araw-araw, 'di ba? Kasi yung iba nga guys, 'di ba, makikita mo sa TV, nakikita na pamanood nyo ba yung nangyayari sa, 'di ba, sa abroad, sa Los Angeles, 'di ba? Billion yung mga houses nila, ang gaganda ng kanilang mga bahay, ang dami nilang mga pera, ari-arian, at iba pa. Tapos isang iglap lang naubos lahat, o 'di ba? So, lesson learned yun guys, parang eye-opener yun sa lahat ng tao na maging thankful tayo sa mga bagay na meron tayo at hindi na tayo mapaghangad, kumbaga, kung ano lang yung ibibigay sa atin, mas magiging ano tayo, mas magiging marunong tayo magpasalamat, ganon. At higit sa lahat, huwag natin talagang kalimutan na kahit anong sipag at tiyaga, kahit ano pang kayod mo sa buhay, kung wala kang gadsap sa buhay mo, walang mangyayari sa iyo. True talaga yan, di ba? Kasi, anong mag-reason, anong direction ng life mo? Kumayod ka ng kumayod para magkaroon ka ng pera, meron kang ganito, meron kang ganyan, di ba? Tapos sa isang iglap lang, mawawala lang yan lahat, o di ba? Kaya ang pinaka-importante na the most precious thing in the world is your life, di ba? That's priceless. And the friends and families that you have, diyan yun sila guys, that makes the world go round. So dapat iti-cherish natin sila, iti-treasured natin sila, di ba? Ganun lang yan. Always treasured good people around us, 'di ba? Kasi sa buhay naman dito sa mundo, hindi naman kasi tayo pagalingan, paperahan o kung ano-ano pa diyan. Wala naman talaga 'yan eh. 'Di ba? Walang kwenta ang lahat ng mga 'yan. Kasi ang pinaka-importante talaga sa buhay mo ay meron kang God sa buhay mo. If you have God in your life, you have everything, right? Natural lang sa tao talaga na maging materialistic tayo. Gusto natin ng ganito, kung ano yung uso, gusto natin na meron tayong ganyan. Pero in reality, wala talagang kailangan ating hanapin at gustuhin. Di ba? To live a healthy life is enough. Iwan ko lang sa iba, basta kay ganun talagang
pananaw ko sa buhay guys. Kanya-kanya naman tayo ng perceptions and visions in life. So we respect each other's differences.